Disclaimer. The following story is a work of fiction created solely from the author's imagination. Any similarities to actual persons, living or dead, or actual events, situations, environments, or locales are purely coincidental and not intentional. The characters, events, and settings portrayed in this story are products of the author's imagination and are used fictitiously. Thank you for understanding that this work is purely a creative endeavor and not meant to depict any real-life occurrences. Dumaan ang mga araw at nagpatuloy akong bumisibisita sa car shop kung saan nagwo-work si Norman. Siya ang personal na umaasikaso sa sasakyan ni Papa. Nahihiya pa ako bahagya kay Norman dahil nga sa mga nangyari nung una naming pagkikita. Isa pang reason ay ang madalas na pang-asar nito sa akin na hindi ko alam kung sinasadya niya iyon o talagang sadya lamang na ganun ang pagkatao nito. Kami naman nila Chris at Mark ay nagpatuloy lang sa buhay at kadalasan naming mga ginagawa. Sabado ngayon at wala naman akong kahit na anong plano. Nasa bahay ako at nag-exercise. Kadalasan ko itong gawin dahil nga ay kahit papaano ay concerned din naman ako sa hitsura ko. Yun lang ay hindi ako kasing conscious ni Mark na nagpupunta pa sa gym. Kenji. Sigaw ng isang boses sa labas ng gate namin. Napatigil naman ako sa pagja-jumping ropes at pinuntahan ng boses na tumawag sa akin. Hi Kenji. Wika nito na malawak ang ngiti. Nagulat ako kasi ay si Norman pala ito. Nagtatanong ang mga titig ko sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Pawis na pawis ah. Anong ginagawa mo? Tanong nito na medyo nakangiting nakakaloko. Heto na naman ito sa mga titig niyang nakakaloko. Tinaasan ko lang ito ng kilay. Ngayon ka lang ba nakakita ng pawis? Tanong ko sa kanya. Nag-e-exercise ako. Jumping ropes. Sabi ko dito na seryoso ang mukha. Alam kong iba ang iniisip nito kung bakit ako pawis na pawis. Hindi naman ako pinanganak lang kahapon para hindi mag-gets ang mga pabirong banat niya. Akala ko naman sasamahan pa sana kita. Napamulagat naman ako sa sinabi nito. Ibig kong sabihin ay akala ko kasi nagbabasketball ka. Agaw na sabi nito nang mapansin at ang nagulat ako sa sinabi niya. Ganito nga ito mang asar. Yung tipong hindi mo alam kung nagbibiro lang ba ito o may laman talaga ang sinasabi nito. Alam mo puro kakalukuhan. Wala naman kaming basketball court dito. Wika ko naman at agad inayos ang tindig ko. Isa pa'y wala si Papa. May team building sila ng mga kawork niya. Wika ko. Akala ko kasi ay si Papa ang sadya nito. Baka kasi ay may sasabihin ito tungkol sa sasakyan ni Papa. Ngumiti naman ito. Hindi naman si Tito ang sinadya ko dito kung hindi ay ikaw. Sabi nito. At nilahad pa nito ang motor niya. Nagulat naman ako. Bakit naman ako ang sasadyain nito? Oo, masasabi ko naman na medyo close na kami dahil lagi ko siyang nakakausap pero mostly dahil lang iyon sa sasakyan ni Papa. Bakit? Anong meron? Tanong ko. Sabi kasi ni Tito ay ipasyal daw kita. Sabado naman kaya for sure ay wala kang pasok. Wika nito, wala naman akong pasok talaga at wala din akong plano. Alam mo Norman, hindi mo naman kailangang paniwalaan si Papa. Nagbibiro nga lang iyon. Sabi ko sa kanya. Naabala patuloy ito dahil sa sinabi ni Papa. Hindi ko naman kasi clarify ito noon kasi hindi ko naman alam na tototohanin niya ito. Halika na, may ipapakita ako sa iyo. Sabi nito na parang walang narinig sa mga sinabi ko. Napailing na lang ako. Halika na please. Wala din kasi akong kasama. Please. Wika ulit nito na may pagmamakaawa ang mga tingin. Sa huli ay wala na akong nagawa dahil paano ako hihindi sa mukha nito. Okay, sige. Pero maliligo muna ako saglit. Pawis na pawis ako. Pasok ka muna at antayin ako sa likod. Wika ko at sinamahan siya sa tambayan namin ni Mark para doon ito maghintay. Pagkatapos ko ngang maligo ay lumabas na din ako at pinuntahan siya. Ang tagal mo namang maligo. Siguro may ginawa ka pang iba no? Pang-asar na naman niya sa akin. Hindi ko na lang pinansin yun at sumenyas na lang ako na aalis na kami. Hindi ako pamilyar sa dinadaanan namin. Dito na ako lumaki, pero ni minsan ay wala naman akong napuntahang kahit na saan sa lugar namin maliban sa university na pinapasukan ko na sa kabilang bayan pa at sa palengke namin. Wala din akong kaibigan dito sa amin kasi nga ay hindi naman ako lumalabas.
Nung high school naman ako ay sa university din ako sa kabilang bayan nag-aral. May high school and elementary school, din kasi doon at wala naman akong naging kaibigan masyado. Yung ibang kaibigan naman nung elementary ako at high school ay hindi ko naman din natanong kung taga saan sila. Purely naging kaibigan ko lang sila nung mga panahong iyon. Pero pagka-graduate ay nag-iba na sila ng schools. Kaya through chat na lang kami nagkakausap na ngayon ay sobrang dalang na din. Dahil nga, ay for sure, kaya ko ay sobrang busy na din sila sa studies nila. Dahil graduating na din sila. Pumasok kami sa isang iskinita. Marami kaming puno ng niyog na nadadaanan. Alam ko namang malapit na kami sa beach area kasi ay pinong buhangin na ang nadadaanan namin. May nakasalubong kaming lalaki na may edad na din. Mang June, patambay ulit ha! Sigaw ni Norman sa lalaki at tumango naman ang isa na nakangiti. Ang daming puno ng niyog kaya hindi mo masyadong nakikita kung ano ang meron sa dulo ng daanan na iyon. Pero nung makarating kami sa dulo, ay isang pampang ang nakita ko. Sobrang ganda ng view. Walang tao sa beach na ito. Pinong-pino ang buhangin, katamtaman lang ang lakas ng alon ng dagat at hindi rin masyadong malakas ang hangin. Sobrang nakaka-relax ng view. Tumingin naman ako sa kanya pagkababa ng motor at pagkaalis ko ng helmet ko. Ngumiti ako ng malawak. Ang ganda naman dito, Norman. Wika ko sa kanya at malawak din ang pagkakangiti nitong nakatingin sa akin. Oo naman, sabi ko naman sa'yo, magugustuhan mo itong ipapakita ko. Wika nito at nagsimulang maglakad papalapit sa dagat. Hapon na iyon at malapit ng mag-sunset. Hindi naman masakit sa balat ang sikat ng araw. Umupo siya sa buhangin. Halika Kenji, maganda magmuni-muni dito. Wika nito at tinapik-tapik ang buhangin sa tabi niya. Pangaaya niya sa akin para umupo sa tabi niya. Sinunod ko naman ito at naupo na din. Dinama ko ang sikat ng araw at ang lamig ng hangin. Pumikit pa ako para mas marinig ko pa ang tunog ng alon ng dagat. Napakagaan nun sa pakiramdam. Tumagal din iyon ng ilang minuto. Pagkamulat ko ng mga mata ko ay nakita ko na matamang nakatingin ito sa akin. Medyo, nagiwas ako ng tingin kasi at nagtama ang mga tingin namin. Nagustuhan mo ba? Tanong niya nang nakangiti. Oo naman, may ganitong lugar pala dito. Wika ko sa kanya. Alam ko namang malapit lang talaga kami sa beach, pero hindi ko in-expect na may ganitong kagandang beach dito. Hindi ka kasi naglalalabas eh. Ang dami mo tuloy na mi-miss. Wika nito. Ngumiti lang naman ako sa sinabi niya at nagpatuloy na sa pag-appreciate ng view. Ilang sandali pa ang lumipas ng bigla ay tumayo ito at nagtanggal ng t-shirt. Nagulat naman ako nang tumambad ang napakagandang katawan nito sa akin. Anong ginagawa mo, Norman? Nakakunot noo na wika ko. Siya naman ay nakangiti lang na tumingin sa akin at naglahad ng kamay matapos niyang alisin ang shirt niya. Ang lugar na to hindi lang tinititigan, ini-experience din dapat. Wika nito na nakalahad ang palad sa aking mukha. Nagpapalit-palit sa palad niya at sa mukha niya ang tingin ko. Ano, huwag mong sabihin na gusto mo pa ay buhating kita dyan. Wika niya at akmang gagawin nga nito ang huling sinabi. Napatayo naman ako sa pagkakaupo ko at pinagpag ang puwetan ko. Norman, naligo na ako eh. Sinabi mo sana na maliligo tayo dito para di na ako naligo. Pagmamaktol ko naman at nakanguso pa. Ayaw mo ba? Nakangiting tanong ulit nito. Nag-isip naman ako ng bahagya, bigla naman akong ngumiti sa kanya at naghubad na din ng pangitaas. Pagkaalis ko noon ay hinawakan ko ang kamay nito na kanina pa nakalahad sa harap ko at sabay kaming tumakbo sa tubig na tatawa-tawa. Para kaming mga bata nung mga sandaling iyon. Nagwiwisikan kami ng tubig, nagtutulakan at kung ano-ano pa. Ang saya ko, pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabata. Masaya ako na kasama ko siya ng mga sandaling iyon at wala na akong ibang inisip kundi yung sandaling iyon lang. Lahat ng ibang bagay ay nawala sa isip ko. Pagkalipas ng ilang minuto ay sabay kaming napahiga sa buhangin, naghahabol ng hininga. Wala ka pala eh, hindi mo ako matatalo sa languyan. Wika ni Norman sa akin, tumawa naman ako sa sinabi nito. Pagkaraan ng ilang sandali na nakahiga lang kami, ay bigla itong umupo. Tinapik-tapik naman ito ang legs ko at nung tumingin ako sa kanya ay masaya siyang may itinuro sa harapan. Umupo naman ako at tinignan ang itinuro nito. Ang ganda ng sunset, wika niya. Napamangha naman ako sa itinuro niya.
Sunset na pala at ang ganda nun. Nag-aagaw ang orange, yellow at red sa kalangitan at ang mga ulap ay nagkukulay marshmallow, nagpipink na may sky blue na pa-yellow. Sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako nakakita ng ganoong view. Norman, ang ganda. Mahina pero manghang-mangha na wika ko. Sabay naming pinanood ang sunset. Bigla ay kumanta ito. Oh baby, take my hand. We'll walk toward the sand. I wanna go with you, and only you, my boo. I wanna be your man. The future we will plan, the things we wanna do, like watch the sunset with you. Kinakanta niya ang Sunset with You na kinanta ni Cliff and Eden. Napamang ako kasi ay ang lamig ng boses niya. Ang comfortably sa tenga, yung parang hinihele ka. Habang kumakanta ito, ay tumitingin-tingin ito ng nakangiti. Feeling ko naman ay para sa akin yung kanta niya. Pero ayaw ko namang mag-assume, kaya iwinaksi ko na lang yun sa utak ko at nag-enjoy na lang pakinggan siyang kumanta. Parang ayaw ko na matapos ang sandaling iyon. Napakasaya ng pakiramdam ko. Yung kasama siya sa isang lugar na unexpected kong mapupuntahan. Napakalaking bagay nun sa akin. Napaka-special nun para sa akin. Tumingin ulit siya sa akin nung kakantahin niya ulit yung chorus part. Bahala na wika ko sa isip at ngumiti naman ako sa kanya at sinabayan ko siya sa pagkanta. Oh baby, take my hand. We'll walk toward the sand. I wanna go with you, and only you, my boo. I wanna be your man. The future we will plan. The things we wanna do, like watch the sunset with you. Magkasabay naming kinakanta ang chorus part at nakatingin kaming pareho sa isa't isa. Nakangiti pa kaming dalawa. Nung matapos yon ay medyo natahimik kami at nag-iwas kami pareho ng tingin. Alam mo din pala yung kanta na yon, tanong niya sa akin. Umubo ako kunwari. Oo, paborito ko yon. Wala ulit nagsalita sa aming dalawa. Nagiinit ang katawan ko. Kahit basa ako at medyo malamig ang hangin ay hindi ko yun ramdam. Ano, tara na. Papagabi na eh. Tsaka basang-basa tayo. Baka magkasakit pa tayo neto. Pambabasag ko sa katahimikan. Sige, tara na. Baka nakauwi na din si Tito at hinahanap ka na. Wika niya. Wala pa ring nagsasalita sa amin hanggang sa makarating nga kami sa tapat ng bahay namin. Ako naman ay nakakaramdam ng kaunting pagsisisi. Bakit pa kasi ako sumabay sa kanta niya? Naging awkward tuloy. Wika ko sa isip ko. Pero ayaw ko naman na matapos ang araw na to na ganto kami. Bumaba ako sa motor niya at ibinalik ang helmet na ginamit ko kanina. Ngumiti ako sa kanya ng matamis. Salamat Norman. Nag-enjoy ako ngayong araw. Wika ko sa kanya. Yun naman ang gusto ko. Masaya ako na malamang nag-enjoy ka. Wika nito at inayos ang helmet na gamit ko kanina sa compartment na nasa likod ng motor. Sige na at maglinis ka na. Kanina ka pa nakababad ng basang shorts mo. Wika nito. Sige, mag-ingat ka sa pagdadrive. Sabi ko, ngumiti naman ito at pinaandar na ang motor. Papasok na sana ako sa loob ay nakita ko naman si Mark na papalapit sa akin. Sinusundan to ng tingin ang papalayong si Mark. Nagtataka ko naman siyang tinignan. Sino naman yon? Tanong niya sa akin nung makalapit siya sa akin na hindi pa rin natatanggal ang pagsunod nito ng tingin kay Norman. Yun ba? Si Norman yun. Tipid na sabi ko. Kaano-ano mo siya? Tanong ulit nito na nakatingin na sa akin. Wala kaibigan. Siya yung nag-aayos ng sasakyan ni Papa. Wika ko naman at pinuksan na ang gate para makapasok kami. Bakit ka pala nandito? Tanong ko sa kanya. Hindi mo kasi sinasagot mga tawag namin sa iyo ni Chris, kaya pinuntahan na kita dito. Wika nito at naupo sa may sofa sa sala. Nakapasok na kami sa bahay. Hindi ko dala ang phone ko. Wika ko at dumiretso na ako sa may banyo. Hindi naman na ako nakarinig ng sagot sa kanya, kaya nagtuloy-tuloy na ako sa pagligo. Nang matapos naman ako maglinis ng katawan, ay pinuntahan ko na ulit si Mark sa sala. Nakaupo pa rin ito, pero madilim ang tingin na nakatitig sa TV na hindi naman naka-switched on. May problema ba, Mark? Pasensya na, hindi ko na kasi nadala ang phone ko kanina kasi ay low battery. Wika ko at umupo na rin ako sa isang sofa. So, paano lang kung may nangyaring masama sa'yo, Kenji? Wika nito at halata mo dito ang matinding iritasyon. Sumama ka sa isang taong di mo pa masyadong kilala, tapos hindi mo dinala ang phone mo. Dagdag nito.
Akala ko ba ako lang ang kaibigan mong lalaki? Ano to? Kaibigan mo na agad yun. Ilang araw pa lang kayong magkakilala. Halata ko na galit ito kahit mahina lang ang pagkakasabi niya sa mga ito. Mark, chill ka lang. May nang-away ba sa'yo? Natatawa namang wika ko. Chill? Paano Kenji? Sobra kaming nag-alala sa'yo tas may kasama kang iba tapos. Natigilan naman ito nang mapansing palakas na ng palakas ang boses nito. Bumuntong hininga siya at saka ipinagtiklop ang dalawang palad. Sorry, hindi ko sinasadyang magtaas ng boses. Wika niya at halatang sinuubukan niyang kumalma. Mark, salamat sa worry niyo ni Chris. Lalo ka na. Pero hinaan mo ang boses mo kasi ay pag narinig ka ni Aling Teresita ay baka pagkamalang mag-shota tayo. Wika ko at natatawa kong tinapik ang balikat nito. Para kang jowa kong mag-worry. Saad ko pa. Natigilan naman ito sa sinasabi ko at medyo umayos ito ng upo. Hindi ako nagbibiro, Kenji. Wika nito pero mas maayos nata ang mood niya. Alam mo mabait naman si Norman. Nagkayaya lang kami na magdagat. Tapos nung matapos kami maligo ay umuwi na. Wika ko sa kanya. Siyempre ay hindi ko na idinetalye sa kanya kung ano talaga ang mga nangyari. Bahala ka nga dyan. I-chat mo na lang si Chris na okay ka. Tumayo naman ito at uwi na daw. Hindi ko naman na siya napigilan. Natatawa na lang ako dahil pare itong bata. Nung gabi nga na iyon ay hindi ako makatulog dahil sa bumabalik sa isipan ko ang mga naganap ng hapong iyon. Yung magkahawak kamay kaming tumatakbo papuntang dagat. Yung masaya naming paglalaro sa tubig na para kaming mga bata. Yung masaya naming pinagsasaluhan ang katahimikan ng lugar at ang pagsabay naming pagkanta na nakatingin pata sa isa't isa. Kung tutuusin ay ginagawa lang iyon ng dalawang taong in love sa isa't isa. Pero kami ay nagawa namin yun ng malaya kanina kahit hindi naman kami. Oo, aminado naman na ako sa sarili ko na na-fall na ako sa kanya. Pero hindi naman ako gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ko. Kung kakayanin ay balak ko yung itago hanggang sa hukay ko. Kung ano man ang meron kami ay pagkakaibigan lang at masaya naman ako sa ganun.